Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily reading for September 1st. Wow, September na agad. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome po at maraming salamat po sa inyong pagbisita. This is a general reading, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, tingnan natin kung ano ang mga ganap para kay Cancer sa araw na to. Kuha muna tayo ng trinkets pala. Bago tayo magsimula sa cards. Mensahe ng spirit sa inyo through the trinkets. We have the owl. Ayan. So, this is about intuition. This is about change and transformation. Ayan. So, may mga pagbabagong maaring mangyari sa buhay ninyo ngayon. Cancer, kayo lang ang tanging nakakaalam kung anong parte ng buhay ninyo yan. Anong parte, no, ang magbabago. But you know what? Kahit merong mga pagbabago, may mga transition, ginagabayan kayo dito ng inyong spirit team, no? On how you're going to navigate the change. Para kahit papano, yung smooth sailing lang ang pagbabago. Smooth sailing lang ang transition. So, we have a tortoise. Ayan, slowly but surely, no? Ito yung magiging approach siguro ninyo, Cancer, sa mga bagay-bagay sa buhay ninyo sa ngayon, no? Hindi kayo magmamadali, you're not in a rush, talagang hinahayaan ninyo ang divine universe ang magdikta ng kung ano ang dapat mangyari sa buhay ninyo. Kaya, parang ano lang kayo, you are in the flow dito, no? Kung saan kayo dinadala ng agos ng buhay, nandun kayo. Hindi kayo, alam mo yun, hindi kayo nagmamadali, hindi ninyo pinupuwersa ang lahat. Yung gano'n, no? Slowly but surely but getting ahead. Yung parang yun ang sa tingin ninyo ang nangyayari ngayon sa buhay. We have Cupid. Ayan. So, this is about desire, no? This is about desire, affection, mga ganon. So, maybe, ang iba sa inyo naman ay maybe entering a new relationship dito, no? Or maaaring magkaroon kayo dito ng love connection, no? A new love connection with someone. Maaaring ganun din ang sitwasyon. So, tingnan natin kung ano na ang mga cards para sa inyo. We have 3 of Swords. Ayan. So, parang nanggagaling kayo dito, no? Ang iba sa inyo. Maaaring you are coming out of a hurtful situation, of a situation na ano kayo, nasaktan kayo in the past. Parang you're coming out of a love relationship dito na medyo nasaktan kayo. Siguro, naghiwalay na kayo at ng taong ito. Kasi matagal na tong nangyari. Maaring kung may separation dito, matagal na kayong naghiwalay. Kaya siguro ngayon, merong Cupid, ano? Kasi maybe, no, talagang totally naka-move on na siguro kayo dito sa broken heart ninyo situation. Kaya ngayon, maaring may papasok ng bagong tao sa buhay ninyo, no? Kaya may Cupid tayo. Maaring merong love connection dito na magsisimula, no? For others of you. What else? We have 6 of Cups. Ayan, merong babalik. Cancer. Maaring merong reconciliation dito, or kasi matagal na to yung paghihiwalay na to, matagal na siya. Naghilom na nga siguro mga sugat ninyo dyan. Kasi talagang wala ng blood, no? Oo, nasaktan kayo. Yan ang pinapakita sa akin ng message na to, na nasaktan kayo ng todo, as into your core. Iniyak ninyo yan ng kahit tagal din na panahon. Nasaktan kayo ng matagal na panahon, no? Pero parang na-overcome nyo na to Kung ano man ang heartbreak na to, na-overcome nyo na yan, no? At sa 6 of Cups, may reconciliation siguro dito na mangyayari for some of you, Cancer, or maybe someone, no, na naging parte na ng buhay ninyo in the past. Not necessarily na kung sino ang nakahiwalayan ninyo dito, no, sa relationship na to, siya pa rin ang babalik. Not necessarily na ganyan naman para sa iba, no? Maari lang na gano'n ang sitwasyon, maari din na hindi. At maaring merong magtatry din dito sa inyo na bumalik, no? Maaring magsisimula itong mag-effort muli
para sa inyo na mapansin ninyo, or tinitignan siguro nito kung kamusta na kayo, no? Kung kamusta na kayo, ano na ang kalagayan ninyo sa ngayon after the breakup, no? Kasi maaring for so long hindi na kayo nagkita, hindi na kayo nagkausap, wala ng connection, no? Kaya ngayon parang matagal na siguro talagang panahon ito na nagkahiwalay kayo. Kaya ngayon parang naglalakas loob siya, or maaaring magko-cross muli ang inyong landas at maglalakas loob siya na mag-approach sa inyo that he or she wants, no? To be part of your life once again. Now, merong magta-try dito na bumalik sa inyo. So, it's all up to you, Cancer. Diba? It's all up to you on how you are going to, approach this situation. Okay? Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. Iba-iba tayo ng pinagdaanan. Kaya, it's all up to you. Use your own judgment and discernment dito on how you are going to navigate this situation. Okay? Lagi ninyong papakinggan ang inyong intuition dahil, di ba, may gabay kayo. Nandito si Owl. May divine guidance kayo. So, hingi kayo ng gabay sa Panginoon at pakinggan ninyo ang kasagutan dyan through your intuition para hindi na kayo muling magkamali, no? Or para i-lead kayo sa tamang desisyon na gagawin ninyo. Okay? So, yun ang napipick up ko dyan. Maaring merong din dito, ang naririnig ko, spark, no? Spark. So, maaring ang iba sa inyo talaga, siguro totally na napatawad yun na ang taong ito. And muli, sa pagkikita ninyo, baka mapansin ninyong mayroon pa rin kayong spark na nararamdaman with that person, no? Yun ang aking na-pick up dyan. The full energy, no? Some of you are really going to start fresh with that person. Yun ang aking napipick up dito, Cancer. Maaring tatanggapin ng iba sa inyo dito ang kung sino man ang bumabalik sa buhay ninyo, and you're going to give that person another chance. Kasi sa full energy, this is a new beginning. So, maaring may reconciliation talaga mangyayari dito for some of you, no? For others of you, maaari din namang hindi, okay? This is not going to apply to everyone, no? Cancer. Kaya kung ano lang yung sumasakto din sa sitwasyon ninyo, that's what you're going to take. Otherwise, leave the rest. Okay? Because ibig sabihin, hindi yan mensahe para sa inyo. Okay? Huwag nating ipilit, okay? Yung mga mensahe dito at i-apply natin sa sarili natin if it's not the case. Alright. So, yun. So, maaaring merong magsisimulang muli ng inyong relationship with that person na nagbabalik dito for others of you. Maaari din naman, no? Maaari din naman for others of you, Cancer, meron ditong totally different person na makikilala kayo. Kasi meron tayong Cupid, di ba? So, this is, a new love connection. So, maaring this is totally a new person na magkakaroon kayo or magde-develop kayo ng love connection with this person. And maybe, no? Around this time, magsisimula kayo ng bagong love and romantic relationship with this new person na mamimit ninyo. So, maaring yan ang you are excited about, no? You are excited about to start that new relationship naman with the other person. So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 1st. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. Thank you. This is a general reading po, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, kuha po muna tayo ng trinket. Tingnan natin ang mga paunang mensahe sa inyo ng spirit. We have the peace sign. This is really beautiful kasi you are finding the element of peace. Ayan. So, maaring in the past, may kaguluhan sa isip ninyo, mga naguguluhan kayo, mga, alam mo yun, mga problema siguro nagpapagulo sa isip ninyo. But now, you are going to siguro solve those problems na. Kaya magkakaroon na din kayo ng peace of mind. Ayan. So, maaari din na kung meron kayong mga kagalit or meron kayong nagkaroon kayo ng mga hindi pagkakaintindihan with another person, no, maaring magkaroon na din kayo ngayon ng peaceful resolution kung kaya't
mararamdaman na ninyo ang serenity, magiging kalmado na kayo at magiging peaceful na din ang isip at damdamin ninyo. So that's good. We have Page of Cups. Ayan. So, Page of Cups, these are good news. No? These are good news coming in. Sa buhay ninyo, Scorpio, ito mga good news na to ang magpapakilig sa inyo, magpapasaya sa inyo. And maaaring isa na yan, yung pagbabati siguro ninyo is one thing na talagang ikakasaya ninyo dito. No? At maaari din na may mga ano dito, may mga imbitasyon din na about social gatherings dito. Scorpio ang maaaring dumating sa inyo. So, pwedeng maimbatahan ka sa mga kasalan, mga birthday party, mga engagement party. Siguro may mga gender reveal or announcement ng birth of a baby. So, may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito na maaaring maimbitahan kayo at attendan ninyo. No? So, good luck. Magpakasaya ka dyan dahil pagkakataon mo na yan, Scorpio, mag-unwind, diba? We have bicycle. Ayan. So, this symbolizes hard work. No? This symbolizes hard work. So, maybe hard work is ahead of you. May nakikita din ako ditong promotion for some of you, Scorpio. Maaring ma-promote talaga kayo into a higher position sa trabaho. Maaring iba sa inyo is going to be placed in a leadership role din, maaaring ganon din ang sitwasyon. So, ayan. So, hard work pa more. So, what else for Scorpio? We have Emperor. Yeah, may promotion definitely, Scorpio. May promotion para sa iba sa inyo. Maybe you're going to be the person of authority na ngayon. Maaaring yan ang posisyon na ibibigay sa inyo, no? Ng kung saan man kayo nagtatrabaho. And also, this is about father archetype, Scorpio. Maaring may mga conversations kayo dito with your father archetype, o I mean father figure, no? Kasi maaring maaring tatay ninyo, maaring lolo ninyo, or kung sino man ang itinuturing ninyong father figure ninyo. Maaring may mga pag-uusapan kayong mahalaga dito, no? Maaring advice yan, no? Na hinihingi ninyo sa kanila regarding dito sa promotion na makukuha ninyo sa ngayon, no? So, maaring ganun ang sitwasyon. And also, order will be back in your life, no? Magiging maayos ng muli ang takbo ng buhay ninyo sa ngayon, Scorpio, kasi siguro in the past may mga distractions kayo, marami kayong bagay na inaasikaso, at may mga importanteng area ng buhay ninyo ang na-neglect ninyo. Kaya ngayon, parang magiging maayos na ang lahat. You are back on your throne, kaya mabibigyan na ninyong muli ng atensyon at oras ang mga bagay or ang mga areas na hindi ninyo napansin lately. Ayan. So, butterfly, there is definitely a change coming in sa buhay ninyo. Maaring pagbabago talaga to sa kalakaran ng ng pag-aasikaso sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Kasi order will be back, no? So, maibabalik mo na sa ayos, maibabalik mo na sa routine ninyo ang mga ginagawa ninyo dati. So, ngayon, maibabalik mo na yan. So, magbabago ng muli. At meron din pagbabago ng posisyon sa trabaho because you might be promoted, no? Scorpio, kaya parang marami, no, ang maaring magbabago dito sa buhay ng iba sa inyo is Scorpio. So, we have 6 of Pentacles. Ayan, there is support, no? Sa lahat ng pagbabagong ito na mag-unfold sa buhay ninyo, there is support coming in sa inyo. Kung ang kailangan ninyo, moral support, emotional support, or physical support, no? Nandyan yan, no? Whatever you need, that will be met sa ngayon, Scorpio. Kaya huwag kayong mag-alala dito sa mga pagbabago, sa mga transition na mangyayari sa buhay ninyo. Don't worry about it because meron mga taong tutulong sa iyo para mapagaan, no, ang transition na to, para mapagaan ang mga paglilipat ng mga gamit, no, if you're going to change an office, yung mga ganun ba. So, don't worry. If you need money, money will come, no? Money will come kasi si 6 of Pentacles din is also about money, no? There could be windfall na dadating sa inyo, there could be bonuses, there could be commission, there could be a gift. Maari din na kung kailangan ninyo ng pera ngayon,
at wala talaga kayong mapagkukuhanan. Maari din na meron dumating at magpautang sa inyo, no? So money will come if that's what you need, and it may come from different sources, Scorpio. Kaya basta keep positive, huwag kayong mag-alala kasi whatever you need right now, that is coming towards you. Okay? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 1st at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo at maraming salamat sa inyong pagbisita. Thank you. And the general reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, tingnan natin kung ano ang ganap. Kuha muna tayo pala ng trinkets, no? So, we have butterfly. Ayan. So, may konting pagbabago, no, na mangyayari sa buhay ninyo. Konting tweak lang ito sa dati na ninyong ginagawa. We also have baby girl. Ayan. So, si baby girl, this is a new beginning energy, no? So, maaring meron talaga ditong magsisimulang fresh, magsisimulang panibago, no? Panibagong pinto ang magbubukas sa inyo dito, no? Meron tayong change and transformation, kaya definitely may bago kayong sisimulan dito. May adjustments, no, na mangyayari sa ibang parte. And also, maaari din ang iba sa inyo Pisces is welcoming a baby girl, no? At saka baby boy, kasi general reading naman ito. So, definitely may new baby, brand new baby coming in sa ibang pamilya dito, Pisces. We also have, wow, steering wheel ito ng ship, no? Kaya this represents path of life. Kaya maaring may mga bagong dito, may mga bagong path na tatahakin ng iba sa inyo dito, Pisces. Maaring career path yan, maaari din na bagong perspective yan, no? Maaring bagong belief yan. It could be anything, but definitely may kinoconsider kayong bago, no? Bagong gagawin, bagong endeavor, bagong paniniwala. It could be anything, okay? So, tignan natin kung ano pang mensahe para sa inyo. Nine of Wands, this is about perseverance, no? Continue on with what you are doing. Huwag kayong susuko, no? Continue to strive. Kasi, sayang naman, 'di ba, ng in-effort na ninyo, sayang naman ang in-invest na ninyong pagod, resources, oras sa kung ano man ang ginagawa ninyo dito para sumuko lang kayo, 'di ba? Para sukuan nyo lang. So, parang nakakapanghinayang naman. Kaya ang mensahe nito sa inyo, just continue on with what you're doing, no? Kahit siguro napapagod na kayo, kaya nakakapag-isip na kayo ng pagsuko, no, pag-ayaw, pag-give up, kasi maaring pagod na kayo. But you know what, Pisces? 9 of Wands ito. So, isa na lang, nasa 10 na tayo. And the 10 is the max, diba? Sa numbers na to, 1 to 10 ito. Kaya, konting kembot na lang, diba? Kung iisipin mo, one last push na lang, Pisces. Nandun ka na sa goal mo. Mararating mo na ang goal mo. Kaya, huwag kang sumuko. No? Don't give up. Now is not the time to give up. Dahil sayang ng effort mo, sayang ng lahat. At malapit na, no? Maybe this is just a test of faith sa inyo, Pisces, no? Dahil napapagod na kayo, ang layo na nilakbay ninyo, pero siguro naiisip ng iba sa inyo na hanggang kailan, 'di ba? Hanggang kailan ka pa maghihintay ng resulta sa inyong mga ginagawa? Kasi parang dahil pagod na nga kayo, parang iniisip niyo siguro ang tagal niyo nang ginagawa ito, pero baka parang hanggang ngayon hindi niyo pa nasisilayan man lang kung ano yung resulta ng inyong ginagawa, 'di ba? Kaya siguro natitempt kayong sumuko na, no, Pisces? Pero no, now is not the time to give up. Huwag kayong mag-give up, Pisces. Just continue on. Dahil malay ninyo, isang kanto na lang, liliko na lang kayo, and there you go. Makukuha ninyo na ang trophy nyo, 'di ba? Kaya, okay, sumuko. Continue on, okay?
we have 8 of Swords. Ayan. So, siguro talaga nababalot na kayo ngayon ng negative thoughts, no? Negative thoughts is preventing you from moving on. Kasi maaari talagang nahihirapan na kayo. Maaari talaga na pakiramdam ninyo, hindi, maaring ang iniisip ninyo, Pisces, no? Napipick up ko lang. This is not going to resonate with everyone, okay? So, just take as it resonates. Maaring ang naiisip ninyo ngayon, ang tagal pa, no? Or hindi pa nakikita ninyo ang kung ano man lang ang magiging resulta, wala man lang kayong hint kung ano magiging resulta ng inyong mga ginagawa sa ngayon, ng inyong pinagsisikapan ngayon. So maybe you are thinking that you are not enough. Maybe you are thinking na dahil hindi kayo kasing galing ng kung sino man, maaring hindi kayo magaling, maaring kulang ang iyong kakayanan. Kaya siguro ang tagal mangyari na mga gusto ninyong mangyari. So maaring may mga thoughts kayong ganyan, no, Pisces, kaya napanghihinaan na kayo ng loob. But no, Pisces. Tanggalin ninyo yan ang mga negative thoughts na yan. Dahil unang-una, kayo lang ang tanging nakakaalam, Pisces, kung ano ang inyong kakayanan. Kung ano ang meron kayo, who you are, no? What you are, who you are, and what you are capable of doing. Walang ibang taong nakakaalam yan. Ikaw lang. Ikaw lang ang tanging nakakakilala sa sarili mo 100%. Kaya, wag mong isipin na hindi ka enough because ang totoo, alam mo na you are good enough. Alam mo na meron kang capabilities to be successful. Maaring napapagod ka lang sa ngayon, no? Maaring napapagod ka lang, kaya kung ano-ano na siguro mga negative thoughts na naiisip ninyo, but that is not going to help you succeed, Pisces, no? Yung mga negative thoughts na yan. Kaya, wag mong wag mong asarin ang sarili mo, okay? Wag mong asarin, wag mong maliitin ang sarili mo, dahil ang totoo, kung merong kakayanan ng iba, meron ka rin. Iba-iba lang tayo ng qualities. But, kung iisipin natin, may gift ka, meron din silang gift. May talent sila, meron ka din. May skills sila, meron ka din. 'Di ba? Hindi lang eksaktong parehas ang kung ano ang meron tayo. Pero, lahat tayo meron. Okay? Kaya, hindi totoong you are not good enough. Hindi totoong mas magaling ang kung sino kisa sa'yo. Okay? Kasi iba-iba tayo ng katangian. Okay? Kaya, it feels like to me that yun ang dahilan kung bakit kayo napanghihinaan ng loob. Okay? So, what else? We have 6 of Swords. Ayan. This is moving away from troubled waters into calmer waters. So, it feels like to me na yung kung ano man tong aalisan ninyo, because this is walking away, no, or moving away yourself, about moving on energy, Pisces. Now, this is moving on energy. Okay, it feels like to me that there are going to be realizations, no, Pisces, na may isip kayo na yung mga negative thoughts and feelings na nararamdaman ninyo dito, marirealize ninyo na hindi yun totoo, hindi yun makakatulong sa buhay ninyo at this time, no, Pisces. Kaya you are going to remove, no, yourself from that situation. Talagang babaguhin ninyo ang perspective din ninyo sa buhay. Babaguhin ninyo yung kaisipan ninyo dito. And it feels like to me that you are moving towards positivity. No? Kasi dito sa 6 of Swords, kung saan man kayo patungo, that is, you are moving towards happiness, towards productivity, towards harmony, no? Towards kung saan kayo magiging fulfilled. Kaya it feels like to me na pagtatagumpayan ninyo ang pag-alis or pagbabago ng mga kaisipan na to at magiging maayos ang lahat, no? Magiging optimistic and enthusiastic and positive ang pag-iisip ninyo dito, Pisces, no? So, Pisces, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.